DXRyo Radyo Ultra 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ilog sa kababuhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:03. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod, masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, aria, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, kumusta may hapon o tungod kay muram na taog pag-asa akong gihangad-hangad nako ang kalagitan dagom-dagom o basing mobalik na sad ang taliti pagdayon ng kangit-ngit kay ang statement gikan sa pag-asa rain showers man. So matingala ta og golay rain kay mo may sulti gikan mismo sa pag-asa. So kamo nga naa dihas daplin kay I think kagabi dunay na disgrasya gumikan sa pagbaha sa ato dinhi sa Dakbayan kani pag nag-overflow na ang ato ang mga kasapaan, so naiuban diha kumpiyansa kayo. Pero kung inyong mahinunduman, sige may konsulti dinhi na magbantay-bantay ta, labi na kung nag-umna, di ta magakumpiyansa kay si bako, di na to masukod, may lagtulo kataro ng baha nga tubig, di man nato may bawan, labi na ko na kusog ang bunok sa uwan dito sa Kabukiran. Moabot lang din sa atong kasapaan nga taas na ang level sa suba. Epekto na sa baha gikan mismo sa Kabukiran. So, hangyo ko lang diya kaninyo nga, excuse me, bantay-bantay lang ta. Ako sige be kung pahinumdum ninyo, no? Ug naagyan na inyong batasan nga gahi-gahi yun mo o ulo. Basulan na ninyo kay gabaan mo na ko. Aon sa maday. Okay, so mula na itong mga pagpahinumdum. Karon nga po na, 3 to 4, maumaning oras na to sa Nuda Biritas program. O sa gihapon, mudawat ta sa mga pangutana. Ang ato ang available nga linya para sa pangutana maong 0917-704-3210. Maura na, watay laing linya nga ato ang tagan na ninyo except nining usa ka single line para ninyo, no? Sa Facebook na bukas gyapon ta sa Facebook ato gyapon nga atimanon ang ato ang mga kahigalaan nga nagpadangat sa pangutana. Karon gusto ko lang ipahinumdum di kaninyo og thank you, salamat kay sa nag-subscribe kay nakasilip ko sa kining unsa ni sa ato sa YouTube channel sa Nuda Veritas na may nakadugang pila ka lugas nga nag-subscribe. Thank you ha. Salamat kay kain ninyo. Naatay YouTube para niini para maka-review ang ato ang mga suki na to mga tigpaminaw. Masubli ninyo, mapaminaw nyo pagbalik ang mga explanation ni Ultra Frank din sa programang Nuda Veritas. Ang take note nga taas-taas na nga oras. Taas-taas, dili ni outline ang estilo sa pagtubag sa mga pangutana. Ang disadvantage ko, labi na kung outline ang estilo sa pagtubag sa pangutana, di ninyo masabtan. Okay lang kung panalitan kamo mga nag-eskwela pog abogasiya, masabtan ninyo diretso. Ang atong tumog og tuyo nini para man sa mga kabos, mga yano, diha mismo sa mga daplin-daplin sa probinsya. Nga makibalo lang sila kung sa mga balita, kung makadungog sila sa broadcast sa radyo, makadungog sila diha mismo sa balita sa TV, sa television. All others wala na. So kini
namugna ang Nuda Veritas para pagtabang-tabang diha kaninyo. Isipan ni nga usa kini ka inunta proyekto sa Radyo Ultra para kaninyo nga mao gyud ang pagatod sa mga butang nga may kalabutan sa pamalaod. Gipanikamutan sa programang Nuda Veritas nga kana mapasabot og maayo og manginauta nga makasabot pod mo human nga madunggan ninyo ang pag-review sa atuang na YouTube channel sa Nuda Veritas. Buksan nato ang mao nga YouTube, pinagining mosunod. Nuda Veritas CDO. Ako balikon ha. Nuda Veritas CDO. Pagtuplok nimo na manglugwa na dayon ang tanang episode sa programang Nuda Veritas. So, maminaw lang mo, pili-pili lang mo ni ana. Okay? Nalasige. Ako nga sublion, bukas na kining ato ang linya para sa mga pangutana o magawa ko sa inyong mga pangutana nga inyo pong ipadangat dinis sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Si Mang Faye, maing hapon, Sir Frank, kaulano na sa dinhe mo lagi, oo. Human na hinuon ko sa akong buluhaton, pahulay, maminaw na karon. Ay, salamat kayo, no? Mayong hapon kaulanon ko, no? Mag-uulbi ko kung mag-ulan. Oo, kay sa balay na gamay nga tulo ba? Oo. Di gano'n malikayan, oy. Pastilang paita. Okay, nalasige. May hapon po ni Ma'am Faye Mondia, didapita sa Ma'am Elizabeth Basilgo, sila Ma'am Faye Mondia, si Ma'am Elizabeth naada sa Lumbia, si Shirley Alvarez naada sa Terry Hills, kinsa pa ang atong mga suki, si Ma'am Clara Fro naada dapita sa Bulwa, si Faye Salbani naada dapita sa Bohol, kinsa pa ning ato ang mga si kining usa sa ato mga tigpaminaw si Mr. Avilidas de dapita sa Jimenez, Misamis Occidental ni si Foro Abilidas, si Sir Alfio Arindain nga gusto mo palit og bike, motorbike, big bike, dili motorbike kon big bike, sa Ormoc City ni Sir Samuel Dolulia de dapita gyapon sa Ormoc, kinsa pa sa Bohol. Mahapon, murag busy si Sir Eugenio Maestrado, except siguro kung mag-uwan, kay aron makapaminaw siya pagbalik din sa atong programa sa hapon sa Nuda Veritas. Si Nanay Tating, dapita sa Duero Bohol, mayong hapon diha kanimo. Si kinsa pa to? Katong Mr. Camco sa Ginsolaran Bohol. Mayong hapon ninyo. Dito dapita sa Lila Bohol na atay atong mga tigpaminaw tanan kutob sa mabot sa atong pagsibya. Si Sir si Mayor Ligio Ligotom, no? Si Tatay Ligio Ligotom de dapita sa Lasay Siquijor, mayong hapon kutob sa matugdunan ning ato karong broadcast subli mayong hapon kaninyo. Dito maglangan, unang pautana, atong hatagan o pagtagad din sa ato pagpanaguban. Nuda Veritas, madag-umon na kahaponon, Sir Frank. Daan palagi ko mo giniisulti Jun, oh. Pautana, sa barangay level, pilay maximum days ang angay masitol na dayon. If we talk about cases sa barangay, is it 10 or 15 days? Depende ni sa mga circumstansya John, no? Although dili man yun nga hard and fast rule, di man yun ingon nga kini reglamento nga angay ginatong sundon. Minimum of 3 conferences. No? Kinanglan na sundon na sa katarungang pambarangay. Kung panalitan doon ay complainant o doon ay respondent, paningkamutan sa katarungang pambarangay, nga kini sila maistorya, ma-meeting, ato ipatawag sa tulo ka mga series of conferences. Pero dili magyud ingon istrikto, maximum of 3 conferences para nga due process.
para nga dili makamahay ang mga hingtungdan nga naa pa ko isulti pero giputol. Ingon na lugar, no? Unya sa susamag bahin, ingon ko nga dili gini maisip nga mo gining general rule. Kay dabi karon og masulbad sa first meeting. Di wala na isikan og third. Di ba? So depende lang na siya. Kanang ingon nimo nga 15 days, depende. Palitan karon. Paspas ang meeting gipatawag sa katarungang pambarangay kaning lupon. Pizza 1 patawag. Nya din nagkasinabot nga kining Pizza 5 second meeting. Di ba? Nya nagakasinabot nga Pizza 15 third and final or last meeting. Ni nasulod ka na sa 15 dias, nasulod pod sa requirement nga 3 conferences nga ikandak sa katarungang pambarangay diya sa Lupon Selby. So depende lang na, depende. Kay take note John nga naabiyay mga respondent or bisan nga ning complainant diya sa barangay nga mo complain pero padadaan natong invitation nga mauna ang adlaw, maunang orasa nga himuon ang panagtigom nato diha mismo sa barangay, di gatunga. Naingon na kana sa complainant, no? Alright. Sa lain nga sitwasyon, naapoy panahon nga i-extend ang invitation. Kay naaman ay purma nga ilang sundon, no? I-extend ang invitation, ipadala nga to mismo sa respondent. Dili gatunga. Mo nang mga problema, unsay mga consequences na. So, ang katarungang pambarangay, sige huwat, abdan tag 15 dias. Susama sa imuhang mga panglantaw nga unsa ba ni masulbad ba ni sulod sa 15 dias? Imposible nga masulbad sulod sa 15 dias nga di gani gatunga. So balantayon nung Japon kay naayuban nga mga complainant nga file unya na usab ang una-una nya nahinaykan ang invitation. Di ba? Gituyo gid na mandatory na although dili tanang kaso mo sangit diha mismo sa barangay. Pero mandatory nga ang uban nga mga butang nga nagakinahanglan og participation og pagsulbad within the barangay nga level, no? Kana nga kahimtang tungod kay mandatory diha kagyon na amanggoy mga kaso nga di pod pwede diha mismo sa barangay nga level. So mag-agad lang ni siya John, mag-agad lang ni sa sabot-sabot kay panalitan karon. First meeting. Okay? Nagkakasenabot na dayon mo nga ang sunod na to nga panagtigom himuon karong Hulyo 22 atong iatol sa suna ni BBM mingon dahil itong usa di ko katambong nana kay maminaw ko sa suna di na extend ang period di ba unya dayon pag ni counter propose ang kuan ang unsa ni kining respondent no kay siya man tay patungahon sa Pizza 22. Maingon siya nga, Pizza 26 lang, okay kay ko. Maingon na sad ang complainant. Ay di ko katungan na, kay doon na invitation, birthday sa akong apo. Didili na sad siya katunga. So katong imong mga projection nga ma-resolve sulod sa 15 dias, mahimo gitang usa ka buwan kapin og 15 dias. Flexible ang bot ipasabot diha mismo sa barangay nga level. Although doon ay power, indirect makasite o indirect contempt ang atong barangay, pero kapoy naman, dili man ang pareha sa korte nga pag schedule sa hearing sa sunod nga hearing, ang hearing sunod mo ka na mo kini, ay duko kagyo diha. Wa kagyo mahimo, kay i-contempt ka man. So ingon na ang mga kaso nga ariglahonon diha mismo sa katarungang pambarangay. Ha? John, please take note John ha. Sige. Sunod nga pangutana gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Good afternoon Sir Frank Nuda Beritas. Sa pila nako ka years sa kalibutan.
Uy, epag ingon na noon sa ka. Ha? No, sa pila nako ka years sa kalibutan, wala pa ko kadungog na ay nag-file aning white collar crime. Unsay meaning ani sir? Salamat sa pagtubag. Ako po sir, wag gyud ko white collar job noon. Pero white collar crime mura og gabasa man ko sa revised penal code o sa mga special penal laws. Wa ko kadamag nining specific nga term nga white collar crime. Aba nimo ni na basahi kay gusto ko nga i-share na nimo diri sa kuha para ma-explain nato og maayo unsa kining white collar crime. Kay sa revised penal code wa gina, sa special penal laws wa sa ko kadamag na nang klasiha sa krimen white collar crime. May siguro mag-sharing ta. Asa ba nimo na nabasahi kay mutabang sa kog basa. Unya maingon din ko nga grabe sab na ako, no? Wa gyud ko makabasa ni anak nga ni araman di ini di ba? Kamo tanawa kung sa iya but pasabot na ng white collar crime. Kadyot lang ha. Ato kunog i-research na pinagi sa Google. Pagarapar ba gini si Sir Frank? Google ha. Na kaneda Google diya, no? Na asinsaw ka na gyud di Sir Frank kana Google. Idot ha. Tanaw na ko. White collar crime. Gitagaan sa kog labad oy. Problema be. White collar crime. Be. Ang ibutan diri white collar crime. Napoy white collar job. Di ko familiar. Mo konpisal ko nini oy. The term white collar crime refers to financially motivated non-violent or non-directly violent crime committed by individuals, businesses, and kajot kay ako ning sulbaron oy. The white collar crime refers to financially motivated non-violent sa to pa dili lugar dugoon or non-directly violent crime committed by individuals, businesses, and government professional. So limitado. Ang makabuhat ko noon ini kadto mga individual nga mga individual businesses, mga nainegosyo o government professional. The crimes are believed to be committed by middle or upper class individual for financial gains. Okay. Murag scam lang yapon din ni. It was first defined by the sociologist Edwin Sutherland. Ikaw galing Edwin, gibuang ko nimo, no? In 1939 as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of their occupation. Wow. So klaro kayo nga specific kini nga crime part. Unya gi-define nila ang mga tao kinsa ang responsable o kinsa ang makabuhat nining maong krimen. Suble kining white collar crime bisan pagbasahon nimo gikan sa Article 1 sa Revised Penal Code ngadto sa katapusang article. I think unsa ba ni nga number more than 300 plus raman ni ka article sa ato sa Revised Penal Code di kagyud kadamag nini nga klase nga crime, not even in the special penal laws. Kanang ingon ako nga special penal laws, moning mga balaod nga gipalabang sa Kongreso karon
nga dunay penal provision. Munang gitawag og special penal laws. So kini siya estranghero para nato, pero for purposes of discussion maulugar na siya. Okay sa ni si ko si white collar crime, si Rodney Rock'n'Rolla. Salamat kayo, Rodney, you are educating me. Septem Virgo, Nuda Veritas. Akong pagtuo sa una, Sir Frank, nga if mag-file ka og kaso nga murder, kining kaso nga murder, krimen parehara ni sa white collar crime, krimen. Pero pinili ran tao makahimo. Mismo nga murder case, apan naalagi ko'y nabasa sa pamantalaan nga murder, first degree, naapay murder second degree. Unsa pasabot ani, depende ni sa gravity sa offense o depende ni sa ebidensya nga imong gipresentar sa korte. Mao na nga gumikan na ang judge usab maga-imponer sa silot nga gatawgon og minimum, naay medium, naay maximum. Magagad kini sa gibugaton sa mga ebidensya nga gipresentar batok sa akusado. Kung overwhelming yun ang ebidensya, clear and convincing evidence, nga bisag piyungan pa sa huwes, klaro kaayo ang effect sa krimen nga gihimo. So most likely, ang ipahamtang nga silot batok sa akusado, maximum penalty. Mo nang naay degree. Lahi ni sa ato ang blood relationship nga first degree cousin, second degree cousin, lahi sabto, lahi sabni. Magagad ni sa gibugaton sa ebidensya nga gipresentar sa prosecutor batok sa maong akusado. So naay mga degree. Naay degree kay di masad patas, di masad fair nga bisan ang ebidensya, although the crime is murder, pero ang ebidensya kining kuan ba kanang mura man og alanganin nga gaduha-duha wag itong saksi nga tinuod nga ikaw nalantawan nimo ang akusado nga ngit-ngit man tong suga dito sa unahan kay napunder man or halong ng katong suga tinuod nga siya magyuto sir kay ang iyang short pants nga dunot sir kita man nito iyang sampot. Ako nakitaan the following day, malagyan sir. Yang din judge. Okay, mao di gyapon ha. Nga naibuslot ang sampo tawa po brief. Ang judge ga take note. Hantod na niabot ng panahon sa conclusion, offer of evidence, submit for decision sa korte or submitted for the decision sa atong korte sa hukman ng Silbi. So magagad na siya, mo nang naay mga degree. Okay, sige, salamat. Si Oliver Ampong Nalual, Sir Frank Nuda Veritas, akong higala, nangutan na unsay kahulugan sa manslaughter, involuntary or voluntary, unsay kalainan na nang duha. Manslaughter, murder lang gyapon ni siya. Kining manslaughter, sagad madunggan nimo dito sa ubang mga kanasuran. They have their own law and they have a different definition of the manslaughter, I think, sa uban pong mga kanasuran. Ang ato din kaning murder, it is a manslaughter. Sudipan ko da. Imbis nga salabat. Sige. Okay, padayon ta. Manslaughter. Alright. Suroy ni Libs Matublag. Ingon siya dire. Nura Veritas.
Sir, na ako'y nabasa nga term sa kaso ba. Galibog ko unsa ni kay dili kaayo ni gaka-mention sa mga kaso ang embezzlement. Ang embezzlement nangawat ka og kwartas gobyerno. Oo. Amo na isumbong ka, nangaw ka og sapi. Kasagaran nag-involve ni sa mga government officials. Naaman sad applicable man, wa may limitation kining term nga embezzlement. Pwede sad ni sa mga private, pero sagad ang nalambigit nini o magakadunggan ni mga term nga embezzlement mao ang mga government officials nga nakapangawkaw sa sapi sa gobyerno. Unsay kahulugan ani if we talk about law. Muna nga kung panalitan naka-embezzle ka sa pundo sa gobyerno, you have to face criminal charges for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019. Mao gina siya, wa nagilain na siya. Alright, na sige. Gikan ni Burasaka Bataa. Uy, bag-o ni galing, ho? Si Juan Burasaka. Burasaka ba? Sakto ba ako? Buraska di ay naunsa di ay ka, Sir Frank. Tigols ka na di ay, no? Di pa, uy. Tanawa lang. Okay, ingon ni Baros kaning Buraska Bataa. Katuanan sa kaning lana da. Ingon pa ni Buraska Bataa, halo-halo sa tanan, bag-o ko nga listener dire sa Radyo Ultra. Wow, salamat kay Sir ha. Ikaw ba, Buraska Bataa, pagpalabi kay may patso ka na ha? Salamat nga nakakaton ka pagpaminaw din og challenge kini nako og maningkamot ko kutob sa atong mahimo nga sa inyong mga pangutana dinhi sa programang Nuda Veritas gapaningkamot, take note of the word, gapaningkamot gyud mi nga mutabang kami sa pagpasabot diha kaninyo. So nunot og sigon og nabati man siguro ninyo ang mga pipila ka mga pautan ang gipadangat gikan sa atong mga tigpaminaw nga nanggugat na gyud si Sir Frank, no, sa pag-explain o pagpasabot na ning mga butanga. Ha? Sige, nunot o sigon sa mga question nga inyong gipadangat. So si Buraska Bataa, limit-limit lang ta diha, Buraska, kay basig maimpatso ta ha. O tigpaminaw na siya sa Radyo Ultra. Welcome, taga-asa ka man. O taga-diin ka man. Gikan ni Ray Ruby, Nuda Veritas. Good afternoon, Sir Frank. Hapit na ko manganak. Wala ka? Hapit na ko manganak. Asa man among gisaad nga lampin, ikaw maiamahan nining akong anak. Dili bini ako regay mo imo sa text. Matingala ka to mga tigpaminaw. Ha? Si Sir Frank? Na anak? Naiyahang pangutana, Nuda Veritas. Good afternoon, sir. Hapit na ko manganak. Pananglit dili makaatiman. Ako ang bana sa pagproseso sa baby namo sama sa birth certificate. O guban pa, okay ra ba ako na lang igsuon ang muasikaso? Pwede. Pwede. What may requirement? When the law is silent, so it doesn't mean nga mo nang gyud. Naay Latin maxim niya na nga gibutang diha nga exclusio what is not included is deemed excluded. So what man dito, no? What is not included is deemed excluded. Klaro naman kay na kay wa gud gikuan. Di ba? Pero wa man limit. Wa man mag-ingon dito nga ayun na lang siya. Way mga prohibition, so pwede. Actually daghan mang ingon ni nga mga circumstancia part panalitan karon. Ang iyang amahan, ang bana tuwa sa OFW.
kinahanglan pagyud ipapauli nato sa si OFW aron nga mo'y mag-asikaso sa birth certificate. Total ang magpreparar na sa kung pagtuo, mao man siguro ang taga-hospital, no? Sila may mutanaw or no, magtabang og prepare na ng mao nga mga detalye sa pagkatao sa kanak diha mismo na confine sa mao nga hospital. Murag ingon na ng procedure. Murag ingon na. Ako mananabang malangko. Mananabang malangko niya dayon na pagrehistro. Nakadumdum ko gipangutan ako mo tong nagarehistro ay mananabang raman. Mananabang ramay makatabang o facilitate. Mas makasulti man siya. Sa ngalan sa bata, ay mo kana mo kini. Mga unsang orasan na tao, mo kana mo kini. Inana, no? So pwede, no? Ay kabala ka, Miss Ray Ruby. Taga-asa man si Miss Ruby di ay? Okay, kadyot lang ha. Kaya di ba si Bana man mismo mag-adto sa City Hall aron iparehistro ang bebe. Dili pagyud mi kasal unsay buhaton ko. Ano ba di continuation ini? Og uban pa. Okay ra ba ako nalang igsuon ang mo asikaso ani kung busy akong bana sa work kay di ba si bana man mismo mag-adto sa City Hall aron iparehistro ang baby. Dili pagyod mi kasal unsay buhaton ko. Wala may prohibition kadaghan man ang nag-ingon ini. Oo, daghang ibutang talang panalitan ang bata illegitimate. Daghan man ang mga narehistro diha nga mga illegitimate. Walay balaod nga nagdili nana. Walay balaod. Gani may bawaan nimo og ako kang ikondisyon daan nga ang dadon nga apelyido sa anak kay illegitimate man kini, apelyido nimo sa inahan. Maistoryahan ra na ngadto-ngadto kung kanus-an nato ipasunod ang apelyido sa imong anak ngadto sa apelyido sa amahan kadtong illegitimate father. Maistoryahan na sa umaabot. Importante nga marehistro ang bata, doon na siya birth certificate o sigurado ko nga ang taga LCR, ang local civil registrar, mutabang pod ni ini. Kay ilang maning trabaho. Ay kabala ka. Kanang imong igsuon, ipadtudaan, no? Diha mismo sa LCR unsay mga requirements para nga mahibaw-an o mapangandaman nato nga sa panahon nga mga anak kay hapit na ra ba ka mga anak, hibaw-an na unsay atong mga kuri-kurionon diha. Unya after that mobalik lang siya unsay mga papilis dadton niya dito sa LCR. Ay kabalakan na nabday. Ma'am, si Ray Ruby. Oo, nakuratan si Ray Ruby pag ingon nako nga palit og lampin. Oh. Komedya lang to, Ray Ruby. Komedya lang to day. Kay may maning naay mga lamas-lamas panalagsa ba. Gika ni si Oliver Ampol Nalwal is watching. I think si Oliver nagpadala pangutana nako, wa lang nako siguro ni amo ni katong ingon niya nga man sa slaughter. Okay. Sige Ber, salamat kay Ber ha. Si Enkagan Insin. Hoy, nakahigayon si Nisli Art Craft Centrum. Siya ha. Nakatawa si Enkagan Insin. Ha. Murag tinuod Sir Frank imong komedya. Di awo na lampin. No, murag tinuod. Among lampin kay nato abi nimo kining Enkagan Insen mahimbay po na sako sarina. Among lampin kanadto baga masab dali kayo nga kuan mahupas tong marka nga sako sarina nga sombrero pagyud ang brand maputi man og balik.
Ang sako sa rin na mas ligon pa. Oh, mas ligon pa. Si Laila Lynn maguniya siya nga, ha, murag tinuod Sir Frank, imong komedya. Okay. Good rainy afternoon. Hala, talithin na di ay. Sir, Anto Radio Ultra Station. Okay, salamat kayo ha. Thank you. Okay. Daan palagi ko na agi mag-react na ito. Karon ang estilo gud, ang mood na karos pamuyo gud part og naa ka sa syudad. Wala na ng mga sako sa harina. Wala. Kuha na, dinusinan na napalit ka diha sa mga daplin-daplin. Ingon na sinakasulay di kay si Frank. Ano kay baw ka man? Dili, tsamba-tsambalan nito, aba. Oo. Nya, kay baw ka sa mga brand sa gata, Sir Frank. Magpasiklap na sa tagamay diha sa mga grocery, unsa na mga gatas bata. Oo. Okay. Nala, sige. Niya patay ati manuno na to nga mga butang dinis ato nga pagpanaguban. Huwatan ako, no? Huwatan ako. Kining, by the way, kining white collar, kay ako namang i-delete dire, white collar crime. Mga dinato ni, dahil ito, murag akong pagtuo in summary, murag yapon ni scam part, no? Ako nga panglantaw. Okay, dirita sa lain na to nga hisgutan nan dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Alright. Sa weekend kay so far nahurot naman og si Ray Ruby, iyang first name, no, lalaki, o si Ray. Muna tong akong gisultian ako nimo diha, madam, ha. Muna imong button ayo, dili abi nimo pwede pa na to masumbong ang LCR kung magbalibad sila. Pag-accommodate nining ingon nining nga mga butang. Obligasyon nila, ministerial duty kini sa taga LCR pagparehistro sa mga bata nga bag-ong na tao. Ilan ning obligasyon. Dili ni pwede unya na isumbong kung panalitang gaduda ka nga gituyok-tuyukan ka lang nining mga tawana. Okay? Sige. Sir Frank, importante ba jud ang order sa korte nga may finality of judgment? Okay. Sige. Ang isyu nini, partially murag nahisgutan ko na magani ni sa nangaging mga kapanunan. Ang gitawag na to finality of judgment. Unsa man yung finality of judgment? Unya, dugtong sa imong pangutana, importante ba yun ni kayo? Ang answer na yes. Finality of judgment is essential, very necessary, and very important. Kay that will form part of the judicial process. Ilabi na mismo sa ato mga hingtundan nga mga nanumbong o gipang sumbong. Ang finality of judgment, it follows nga naanay entry of judgment nga na-record diha mismo sa korte. Kung doon na nga ni entry of judgment sa book of entry diha mismo sa korte part, nagapamatuod ka na nga ang maong kaso, ang mga hingtungdan, wala na mag-file o any motion for that purpose. Either motion for reconsideration ba o unsabay atong itawag. And take note, every decision issued by the court, it only allows the party to file a motion for reconsideration 15 days from receipt of the decision. Which means nga kung maglaps ka na, nilabay na ang 15 dias, unya walay record ang korte, nga nakadawat sila og notisya nga mag-file og motion for reconsideration, panahon na. Nga ato nang ibutang sa book of entry, nga nagapamantuod, nga walay nag-file,
unya hingpit na ang desisyon, dili na pwede kining mabalhin. Gatawgon na siya og final entry of judgment or finality of judgment. Once madawat nimo ang finality of judgment, wa kanay laing mahimo. You have to execute and follow the decision of the court. Kay di na kana siya pwedeng mabalhin. Gitagaan nagpanahon ang mga hingtungdan sa kaso nga makafile, pero wa man nila masunod. So pwede ka na i-execute ang mao nga judgment. Naay panahon nga dugay kayo ang finality of judgment. Naay panahon nga ang mga abogado, ilabi na sa mga argibyado, ga padumduman na dayon sa kliyente, Tony, kuan ba? Dugay-dugay naman tong judgment na tong 2023 pa man to. Unya, wa pa may release gikan mismo sa korte nga final la ang judgment. Unsa ba itong buhaton attorney? Ang buhaton ni attorney mag-file siya og motion. No? Mag-file siya og motion for finality. Mga order sa finality of judgment kay padumduman na to kay basin si huwes busy kayo, dili kayo niya madumduman, nalimtan ba kanya gumikan sa kabisi. So ang abogado sa hingtungdan mag-file siya og motion for finality of judgment. Naay uban nga murag magpadumdum lang sa no nga on that specific date, August 2019, so and so has been able to receive the decision, no, nga naghatag og pabor diri kanamo ug nagpaabot kami sa pipila ka mga buwan. So among pangayoon ang finality of judgment. Mingon dayon ang korte, hala, kalimtan tuod nako nida. Pakanaog na isang desisyon. So ayha pa lugar mahimong executory ang maong desisyon. And the judgment has to be enforced for a period of 5 years. Naalay, mga kuti-kuti. So, going back to your answer, importante ba gyud kayo? Yes, importante gyud kayo. Importante. Kilisod kayo, mapay mong pag-receive sa desisyon, naglitson ka na dayon, lipay kay favorable ang desisyon da nimo. Unya ga-file mo deg motion for reconsideration. Di, padayon ang kaso. Di ba? Sumao gyud na naagyoy kanang finality of judgment, or you wait until such time that the judgment becomes final and executory. So kinahanglan naa mo'y coordination diha mismo sa korte. Ang magtagad nimo diha ang clerk of court na lang. Tanaw nila ang libro diha, tanaw diha kung sa ba na bay motion nga gi-file. Wala sir. Sige, pwede. Pwede. Tanang korte ga practice na including Supreme Court. Including Supreme Court. So okay ha, kasi naabot na ta ha. Next nga pangutana. Kini may kalabutan kini sa nalakbitan ko man siguro ni, no? Kining easement ba? Bago pa ni sila nakadalikyat dinhi sa atong istasyon, ako gi prayo ni kay mura og nabalibaran sila sa kapitan nga ilang gi-refer ang maong problema part. Pero ang kapitan nag-ingon nga, sumbong na lang dito sa korte. Mo isulti sa barangay kapitan diha sa Agusan. Diha sa Agusan. Gikasubo na ko ni nga pagka dawat sa maong nga information kay dili dapat na ibuhaton o dili dapat mao ni reaksyon sa atong kapitan. Ang kapitan bubuanan sa mga conflict sulod mismo sa barangay. Magsitol siya sa mga problema sulod sa barangay. Mobitaw na naa kitay barangay chairman or barangay kapitan kay siya mo'y amahan.
gahangad kaniya ang iyang mga katawhan di sulod sa barangay kay siya ang pinakadako nga official sa barangay. Ug dili angay balibaran nato ang sabisan unsa nga mga mulo og problema gikan sa katawhan. Nibawaan ako nga dunay mga nakita nga mga questionable nga mga development kabahin sa easement. Kay naay easement diha, kay naay creek baka or gamay nga sapa butangan og dike or dike. Normal nga dunay easement, and that is very clear. The provision of law is very clear nga naagyoy easement diha. Ilabi na mismo sa daplin sa sapa. Unya ang manag-iya na ng easement part, ang mag-maintain na ng easement mao ang DENR. Now, ang argibyado sa easement ang sikbit yun mismo. Mini nakakilid po siya sa sapa. Okay? Nasalipdan siya kay gitukuran og mga balay. Nasalipdan. So argibyado siya. Nga dapat iya man to kay nakatungod sa iya, siya mag-maintain og hawan ang pananaw kay easement man. Karon nasampungan na siya. So nagreklamo siya sa barangay. Ako naibawaan nga sa diha nga gireklamo kaninya sa barangay, giingnan lang kuno sila. Nga ay isumbulan na sa korte. Please ayog buhatan akap. Ug dili lang lugar nga i-address ko ni sa inyong kapitan dihang dapita sa Agusan. I-address ko sab ni sa tanan nga mga barangay chairman. Tibuok kalibutan, tibuok nasud sa Pilipinas. Nganuman, naamoy tulubagon kriminal niini sa inyong pagbalibad nga dili kamo mag-perform sa trabaho nga tipik man ni sa inyong trabaho, gawa siguro og alien kini nga klase sa trabaho nga dili pwede ninyo ma-perform isip mga barangay chairman. Ako sugot ko na kay dili makha o wa mo'y jurisdiction. Pero kung ninyong tanaw na amoy jurisdiction, you have to receive. You have to accept and settle sa mag-usapa. Ngano, may tulubagon mo nini. Basin unya og mafailan mo og kaso sa ombudsman for the reelection of your duty. Imo maguning nga katungdanan. Mayon taog maingon ka nga iadtulan na dito sa pikas nga kung kana ami committee nga mag-in-charge. And that is part of the solution of the problem. Pero kung imong i-challenge nga dadun ka na dito sa korte, that's wrong. Primero imo nang sulbaron. Kung gusto ka nga dadun na sa korte, then you have to issue certificate to file action. Gitagaan ba nimo og certificate to file action ang mga tungdan? Siguro arang-arang na lang na nga migon ka di ni madala certificate to file action aron ang mga tungdan maningkamot nga maka-file og sumbong batok nining mga naga disturb sa easement part nga iya mismo sa DENR nga nakatungod sa iya hayag-hayag iyang pananaw kay naay easement karon na sampungan na noon siya kay ang mao nga easement napaymudsan sa laing tao murag gibaligya naay nakasapi silbi. Paningkamuti na ninyo diha. Paningkamuti. DENR, please, no? You should be extra careful at the same time. You have to impose your will. Because this is within your authority, within your jurisdiction. Musugod ka nga balayan nato nagkonkrito ka ng easement, basig diha pa mo magalihok nga ay di man ninyo sa gobyerno man ni pamahawa mo, ulahin ang tanan. Ulahin ang tanan. So kanang mga butanga address ni sa tanang mga barangay official. Oras nga ni nga naay muduol diha kaninyo. Yango mangayo og tabang, gamay man og dako. Paminaw nimo, it is within your office nga ma-resolve nimo kini maong problema, ayaw gyud og balibari.
Kay basin unya og masumbong ka dito sa ombudsman sa imong pagdumili sa trabaho nga makaya og it is within your area dihang dapita sulod sa specific nga barangay. Tanawala na ninyo diha, no? I'm hoping masulbad na ninyo kanang easement. Kanang easement part, ako na mo guning nisgutan kanadto pa. Sa sapa na easement, karsada na easement, di gina mawala. Oh, Cagayan de Oro River, na easement na nabay. Na easement. Ipunan River, na easement. Naagi na siya. Inherent yun na siya nga part diha mismo sa mga dike. Ang tumog og tuyo na aron nga dili maglisod ang gobyerno panahon sa emergency. Unsay bot ipasabot? Kung dunay baha, bagyo, kalamidad, pananglitan, layog na ng mga tubig nga grabe. Kaya ba ko ng mga picture bitaw na mga baha grabe kayo, luoy kayo ba? Oh. Dabig doon ay matawag na to nga assistance, mobilization sa mga equipment. Asa man nato itungtong dito sa atop sa mga balay? Munang naay easement para masayon, para dili maglisod ang atong gobyerno, ilabi na simbako, ipalayo lang nga maabot ang calamity. May tuyo niya na, dili ang tuyo na nga sa makauna lang, kinsay makatukod sa balay. No, sir. So kamo, builder in bad faith, anytime pwede kamong mapapahawa dihang dapita. Ako lang nang subli. Niya ilang pangutana atong hatagan o pagtagad. Mandatory ba jud Sir Frank nga dunay tulo ka meeting ang himuon sa barangay tali sa nagreklamo og ang respondent. Kini kunwa ko masayop mao ni sa pangutana ni Junjun Makas kaganina. Oo, dili magyud ingon as in nga mandatory. Naalay limitation silbi. Okay, sa ko nagkikasulti nga nganong paabotong taman ning requirement nga tulo ka meeting. Ug masulbad di sa usa ka meeting di quits na dayon. Di ba? Allowance lang siguro na. Pero na may uban nga gasubra nga istulo. Kay wa ma-exhaust gyud lugar og maayo, no, naputol-putol. So sobra sa tulo. Nawa man say balaod nga nagdili nga, hoy, sobra sa tulo ha, bantay mo. Wa man sa, di ba? So agad lang ni sa discretion sa barangay chairman, sa lupon or sa katarungang pambarangay. Kulba ni nga kuan oy sa ni ang mga trabaho sa mga barangay kapitan, barangay chairman. Diha sa barangay nga level, mas grabe ang politika diha bay. Barangay god, ilhanay Manila na, ilhan man lang tao. Kisa mo to, ay atong kontra na, ay inang wala ko. Munang magakay tabo. Grabe, kay gakailhanay mga tao diha. Bisan og nalimtan na nato kay labay ng eleksyon na nagyapon ang pagpamulitika na magsinya-sinyas pa o dili na ato. Di ba? Mao na ang kapangitabo diha mismo sa ato nga kabaranggayan. So sige. Niya pagyud ato ning humano nato ni part kining mga gibilin dire nga mga pangutana, no? Diyot lang ha. Pwede ba Sir Frank ibaligya namo ang naprenda nga yuta sa amuhang ginikanan, Sir Frank?
good question ni kay abi ni mo naka karong bag-o doon na sa nangutanan ako nini. Oo, may prenda sa yuta pero nakapangalan sa ginikanan. Sa ginikanan, Sir Frank, paliw gatagi kami mga sumusunod, kami 5 ka mga igsuon. Giprenda. Pwede ba, Sir Frank, ibaligya na mo ang naprenda nga yuta sa among ginikanan? Strictly speaking, if you are not the owner of the property, wala kay katungod sa pagbaligya sa among yuta. Wala kay katungod. Apan kung ibutang na worst nga scenario, dito sa contract of mortgage na ay gamay nga provision dito nga kining akong naprenda nga yuta kay tiguang nako basin mamatay ta ang ako mga anak mao nay makabuot inana silbi ba unya gidawat pod sa mortgage sa naprendahan kay ubos atong balaod sa civil code ang adunay katungod sa pagbaligya og ang pwede nga makabaligya mao gyud ang tag-iya. Gani man bisan sa pagprenda sa yuta, walay mga paryente, walay mga kadugo nga angay nga manginlabot, kundi ang makaprenda na mao gyapon ang tag-iya sa luna sa yuta. Ato na nga bantayan. So it follows nga if you're not the owner, maghilom ka lang diha. Kadi man ikaw mo'y tag-iya. Kajot lang ha, doon na sa inangutanan ako. Mr. Frank, kung daghang claimants ang yuta nga gibilin sa mga ginikanan, mapatuman ba ang extrajudicial settlement of estate? It's no longer available. It's no longer allowed. Why? Kaya daghang mga claimants, ambot ipasabot siguro nini, apil ng mga pagubangkon, mga uyuan, ingon na, no? Munang akong imagination. So, ang the best remedy ni Ana, anyway, maputol ning atong discussion, pasyonan lang ni, ang the best remedy ni Ana, ipaagi sa judicial settlement of estate. Dili na ni pwede sa extrajudicial. Elaborate lang ni next time, kay wala tayo kung panonogoras din sa ato karuga pagpanaguban sa atong tulubanon. Ato lang basahon part kining usa ka topic nga isgutan unyang gabi kay Bernes karon, no? Kapaspas bagi kay sa panahon, di ba? Kay Bernes na gud karon. Dito lang ha. Asa na tong dera ang topic oh. Alright. Ang atong pinakaimportante nga trabaho mao ang pagluwas sa atong kalag. Atong balikon ha, para ni Carola Sais. Ang atong pinakaimportante nga trabaho mao ang pagluwas sa atong kalag. Karong gabi alas 6 ang taknas kagabion dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mula Hutay. Sa ngalan ni Ricky Langga, kami moingon salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon ninyong tanan.